Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andy. 32 years old na sa ngayon at nagmula ako sa Mexico, Pampanga. Kahit po ngayong ako ay nagtatrabaho na sa Taiwan ay walang sawa akong nakikinig sa inyong mga programa. Maging sa Kaistorya Horror YouTube channel ay nakasubscribe na rin po ako at pinapanood ko din po kayo ng inyong mga anak sa Gian Gianna Vlogs. Pagkalabas ko ng trabaho at pag-uwi ko ng dorm ay kayo kaagad ang pinakikinggan ko. Nakakawala kasi ng stress at sadyang nakakalibang ang makinig ng mga kwento ng buhay. Gusto ko ring ibahagi sa inyo ang aking istorya ng buhay kaya heto at sumulat din po ako. Papa Dudut, isa akong masayahing tao. Bata pa lamang ako ay marami na ang natutuwa sa akin. 13 years old ako nang iwan kami ng aking stepfather at pumunta sa ibang bansa. Sa Saudi Arabia para magtrabaho. Nang mag-15 anyos ako, nakilala ng mga magulang ko si Ramin, isang Muslim. Lingid noon sa aking kalaman ay nagkakagusto na pala sa akin si Ramin. Kaya kung ano-anong regalo at suho lang ibinibigay niya sa aking mga magulang. Lalo na sa aking ina na noon ay nalulong sa masamang bisyo. Ramin, may papakiusap sana ako sa iyo. Narinig kong panimula ni mama nang dumalaw si Ramin sa bahay. Nasa kwarto lamang ako noon nagtatago pero nakikinig ng kanilang usapan. Ano po yun? Tanong naman sa kanya ng lalaki. Nagpatuloy naman ang aking ina. Hihingi sana ulit ako sa iyo ng tulong. Baka pwede mong pakiusapan si Bay na sa susunod na buwan ko na lamang bayaran ang inutang ko sa kanyang marijuana. Agad namang nagsalita si Ramin. Baka sa kanyang boses ang pag-aalinlangan sa request sa kanya ni mama. Aling Maring, sa tingin ko po baka hindi na kayo bibigyan pa ni Bay ng palugit. Ang alam ko po kasi ay sinisingil na siya ng dealer niya. Kilala niyo naman po siguro ang dealer niya. Kapag sinabi niya ngayon na magbayad, ngayon na talaga kayo magbabayad. Sabi pa niya sa aking ina. Kaso hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Baon na ako sa utang. Katwira noon ang aking ina. Kung gusto niyo po ako muna ang magbabayad ng utang ninyo kay Bay. Mungkahin ni Ramin kay mama. Ay naku Ramin, nakakahiya na sayo. Baka hindi na ako makabayad pa sayo kapag lumaki pa ang utang ko sayo. Nahihiyang sagot ni mama sa kanya. Hindi ko naman po kayo sisingiling kaagad at saka pwede naman po kayong makabayad sa akin sa ibang paraan. Makahulugang wika ni Ramin na siyang nagpaintriga sa akin. Tila nasabik naman si mama sa kanyang narinig. Talaga ba? Sige sabihin mo sa akin kung paano ako makakabayad sa iyo. Sige para po makabawas sa problema ninyo. Hindi ko na po kayo sisingiling sa mga utang ninyo sa akin. Pero ang kapalit po noon yung anak ninyo si Andy. Diretsahang sabi ng lalaking yon. Pareho kaming nagulat ni mama sa narinig namin. Seryoso ka Ramin? Tanong pa nga ni mama sa lalaking yon. Opo Aling Maring, bukod sa hindi ko na po kayo sisingilin, sa mga utang ninyo handa po ako magbayad sa inyo ng 150,000 pesos. Pagmamalaki pa ni Ramin. Siyempre gulat na gulat noon si mama at para pang naglaway sa kanyang narinig na halaga ng perang matatanggap. Sakaling pumayag akong maikasal sa lalaking yon.
Ano? 150,000? Ang laking pera naman noon. At hindi pa doon natapos ang pangiingganyo ni Ramin sa aking ina. Bukod pa po roon, bibigyan ko po kayo ng libreng supply ng marijuana. Ano po sa tingin ninyo? Sabi pa niya. Aba sige Ramin, ibibigay ko sa iyo ang anak ko, agad-agad. Naibulalas ni mama sa sobrang kasabikan. Samantala ay sobrang disappointed ako noon sa response ni mama. Hindi ko akalain na handa niya akong ibenta sa lalaking yon kapalit ng pera at droga. Dahil sa inis ay nilusob at kinompronta ko sila. Ano po yung narinig ko ha? Binebenta niyo po ako sa lalaking yan? Kapalit ng pera at droga? Galit na tanong ko noon sa aking ina. Hindi naman agad nakakibo si mama dahil sa pagkagulat at hiya. Andy, hindi sa ibinebenta ka sa akin ng mama mo. Namamanhikan lang ako sa kanya para makuha ko ang kamay mo. Si Ramin ang sumagot noon sa akin. Pero abot langit ang pagtutol ko sa gusto nilang mangyari. Hindi Ramin. Oo magkaibigan kayo ng mga magulang ko pero hindi ibig sabihin noon magpapakasal na ako sa'yo. Mahal kita Andy at handa akong patunayan yan sa'yo. Pakiusap naman, hayaan mo akong ipakita at iparamdam yun sa'yo. Pag-amin niya sa akin, hoping na makukumbinsi niya ako. Anak, mabuting tao si Ramin. Sigurado akong magiging maganda ang buhay mo sa piling niya. Sumigunda naman si mama. Samantala agad ko naman kinontra yon. At paano niyo naman po nasabi yan ha? Mabuting tao ang lalaking yan? Meron po bang mabuting tao na kinukonsinti kayong mag-adik? At saka anong kasiguraduhan ninyong magiging maganda at tahimik ang buhay ko kung pusher ang lalaking yan? Pero sa halip na sagutin ako ay naggalit-galitan na lamang si mama sa akin. Tama na Andy, manahimik ka na. Alam ko kung ano ang mas makakabuti sa'yo. Kaya huwag ka nang pumalag pa. Ipapakasal niyo ako sa lalaking yan kapalit ng pera at droga? Manaman, nasa na ang konsensya ninyo? Hindi ko po mahal si Ramin. Kaya hindi po ako magpapakasal sa kanya. Giit ko sa kanya. Suwail ka talagang bata ka. Sigaw sa akin ni mama sabay bigay sa akin ng isang malakas na sampal. Huwag ka na mag-inarte pa Andy. Tanggapin mo na ang alok niya. Magpakasal ka na sa kanya. Dagdag na demand pa niya sa akin. Hindi ma, hindi. Umiiyak na giit ko sa kanya. Samantala ay napabuntong hininga na lamang si Ramin. Sige po Aling Maring. Kung ayaw po niyang magpakasal sa akin, wag na po natin siyang pilitin. Bayaran niyo na lang po yung utang niyo sa akin. Makahulugan at tila may pagbabantang wika ng lalaking yon sa aking ina. Hindi Ramin, magpapakasal kayo ni Andy sa ayaw niya at sa gusto. Sa huli yon ang naging desisyon ni mama para sa akin. Papadudot lulong noon sa droga ang aking ina kaya nakuha niya akong ipagkasundo kay Ramin para masuportahan ang bisyo niya. Wala ko nagawa noon kundi ang sumunod na lamang. Samantala ay okay naman ang unang buwan ng pagsasama namin ni Ramin. Pero paglipas pa ng ilang buwan ay lumabas na ang totoong kulay ng lalaking ipinagkasundo sa akin. Unti-unti nang naging miserable ang buhay ko. Kapag nag-aaway kami o may nagawa akong pagkakamali ay nakakaranas ako ng pagmamalupit mula sa kanya. Sinasaktan, binubugbog. Pero ang pinaka malala ay ang pagkulong niya sa akin sa Bartolina sa tuwing nanlalaban ako sa kanya. Gusto mo bang palabasin na kita dyan sa Bartolina? Alam mo Andy, madali akong kausap. Palalabasin kita dyan kahit na anong oras. Pero sa isang kondisyon. Makahulugang wika sa akin ni Ramin habang ako naman ay umiiyak sa loob ng Bartolina. Sige, ano ba yun? Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Palabasin mo lang ako dito. Desperadang sabi ko sa kanya. Talaga? Sige. Palalayain kita kung makikipagtalik ka ulit sa akin. Yon ang naging demand ni Ramin sa akin. Pero Ramin, pagtutol ko. Maaaring pumayag ako noong una dahil wala akong magawa. Kaso kahit na anong gawin ko, hindi ko talaga siya masikmura. Siguro dahil sa hindi ko naman talaga siya mahal, Papa Dudut. At may prinsipyo kasi ako na makikipagsiping lamang ako sa lalaking mahal ko. Akala ko ba gagawin mo ang lahat, makalabas ka lang dito? Panunubok niya sa akin.
Pagkatapos noon ay binugahan pa niya ako ng usok mula sa kanyang yosi. Ramin naman, gagawin ko ang lahat, wag lang yan. Abot langit ang pagtanggi ko noon. Halata na bang nainis lalo sa akin ang lalaking yon, Papa Dudut. Grabe ka kung mag-inarte sa akin. Samantalang nakuha na rin naman kita. Wika ni Ramin sa akin. Pagkatapos noon ay bigla na lamang siyang nagubad sa harapan ko. Pagkatapos noon ay nilaro pa niya ang kanyang Junjun. Sobra naman akong nabastusan sa ginawa niya. Ramin, lumayo ka nga sa akin. Galit na wika ko sa kanya. Gagamitin kita ngayon sa ayaw mo at sa gusto. Matapang na demand sa akin ang lalaking yon. Pagkatapos ay walang awa niya akong punersa at ginahasa. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak na lamang, Papa Dudut. Samantala pagkatapos niyang makaraos ay nakatulog siya. Sinamantala ko noon ang pagkakataon para tumakas. Kaso ay nauwi lamang yon sa frustration dahil nakita kong nakakandado ang mga pinto sa harapan at likod bahay. Hindi naman ako makatakas sa bintana dahil may metal grills yon. Hinanap ko ang mga susi ng kandado sa pinto pero hindi ako nagtagumpay. At sa mga nagtataka, opo, kinakandado ni Ramin ang mga pinto kahit na nasa loob siya. Para kapag nakatulog siya ay hindi pa rin ako makakatakas. Maski nga mga drawers sa kusina kung saan nakalagay ang mga kutsilyo ay nakakandado rin. Baka raw kasi maisipan kong patayin siya. Kaya sinecure na niyang lahat ng mga bagay na pwedeng makapatay. Ganon kapraning si Ramin, Papa Dudut. Sa kabilang banda dahil sa hopeless na ako noon ay nagpasya na lamang akong maligo dahil ng mga sandaling yon ay dering-diri ako sa aking sarili. Hindi lang ba sa sex ang ginagawa sa akin ni Ramin kundi binababoy pa niya ang katawan ko. Kaya minsan tuloy ay naiisip ko kung ano ba talaga ang silbi naming mga babae. Ginawa lang ba kami para maging laruan at para usan ng mga lalaki? Papa Dudut, nagpatuloy ang mga ganong eksena sa amin ni Ramin. Kaya nga sa madalas na pananakit sa akin ni Ramin ay naging manhid na ang katawan ko. Hindi nagtagal ay nabuntis ako. At nang lumaki na ang bata sa sinapupunan ko, ay never akong pinagamot at inalagaan ni Ramin. Patuloy pa rin ang pangbababoy niya sa akin. Bukod doon ay pinapaggamit din ako ng asawa ko ng droga, kaya madalas ay lutang noon ang pag-iisip ko. Samantala pagkatapos kong manganak ay humanap na ako ng tiyempo para makatakas sa impyernong pinapasok sa akin ng nanay ko. At nang makahanap ng pagkakataon ay agad akong lumuwas papunta ng Maynila kasama ang aking bagong silang na sanggol. At sa Marikina ako napadpad. Nung una ay nagpalaboy-laboy ako sa kalye malapit sa isang gasoline station na malimos ako noon, Papa Dudut, para lamang makasurvive. At dahil sa may karga-karga akong sanggol ay marami ang naaawa at nagpapalimos sa akin. Hanggang sa isang gabi may nakilala akong mag-asawang abogado na may-ari ng gasolinahang pinagtatambayan ko. At dahil sa ginintuan nilang puso ay kinupkup nila ako. Kami ng anak ko at inalok ng trabaho na maging staff ng kanilang gasolinahan. Kung saan ay sasahod ako ng sapat para sa amin ng anak ko. Papa Dudut, naging mabuti ang buhay ko sa kamay ni na attorney. Naging maganda naman ang trabaho ko sa gasolinahan at nakaipon ako ng malaki. Hindi nagtagal ay pinag-aral din nila ako. Nagkolehiyo ako noon at kumuha ng kursong political science. Lumipat din ako ng trabaho mula sa gasolinahan papunta sa opisina ng aking amo. Naglingkod ako noon bilang legal officer at telecollector. Sa kabilang banda, Papa Dudut, nang makatapos ako ng pag-aaral ay aksidente kong napadaan noon sa Facebook profile ng kaibigan kong si Jordan. Hindi ako nagdalawang isip na kontakin siya, and to make the story short ay nagkamabutihan kami ni Jordan at naging magkasintahan pagkaraan ng isang taon. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut, dahil ang inakala kong habang buhay na impyerno ay may katapusan din pala. Samantala ilang buwan pa ang lumipas ay nagpasya na kaming mag-live-in ni Jordan. Magalang ako nagpaalam noon kina attorney at pumayag naman sila.
Sa kabilang banda ay iniwan ko ang aking anak kay mama na nooy kalalabas lang ng rehab at nangako siya muna ang mag-aalaga sa kanyang apo. Doon ay muli kaming bumalik ni Jordan sa Pampanga at doon ay sinubukang magtayo ng pamilya. Kaso Papa Dudut ay naging mahirap sa amin ang lahat dahil lumabas ang totoong kulay ni Jordan. Puro na lang yung mga kabarkada mo ang kasama mo. Mas mahaba pa ang panahong nalalaan mo sa kanila kaysa sa akin. Reklamo ko noon kay Jordan. Ayan ka na naman Andy. Nagsiselos ka na naman ba? Naiiritang tanong niya sa akin. Obvious ba? Sarkastikong balik ko sa kanya. Tingin ko kasi mas mahalaga pa yung mga kabarkada mo kaysa sa akin. Alam mo Andy, tanggalin mo yan sa isipan mo. Bakit kung hindi ka mahalaga sa akin, bakit tatagal ng 4 na taon ang relasyon natin? Isipin mo nga, kung hindi kita mahal baka matagal na kitang hiniwalayan dahil dyan sa ugali mo. Tila pinapalabas pa niya na ako ngayon ang may kasalanan. Jordan, hindi naman ako magkakaganito kung hindi ako nakakaramdam ng panlalamig mula sa iyo. Katuwiran ko sa kanya. Hindi ka na sweet katulad ng dati, wala ka ng panahon para sa akin. Kaya Jordan, hindi ko maiwasan na mag-isip na baka nagsasawa ka na sa akin. Kaya ganyan ka na lang kung makatrato sa akin. Alam mo yun, para bang wala akong boyfriend, para bang hindi ako nag-i-exist sa buhay mo. Wika ko pa sa kanya. Okay, sige na. Tama nang dramahan, sorry na. Kasalanan ko na. Wika ng pagsusurrender ni Jordan sa akin. Puro ka na lang sorry. Pero ano, ginagawa mo pa rin. Patuloy mo pa rin akong sinasaktan. Galit na wika ko sa kanya. Heto lang ang tatandaan mo. Wala kaming ginagawang masama ng mga kabarkada ko. Sige, babalansin ko ng oras ko sa barkada ko at sayo. Pero wag mo kong pagbawalan na makasama sila. Kasi hindi na ko kumpleto ang araw ko kapag hindi ko sila nakasama. Katwiran niya sa akin. Sa puntong yon ay may na-realize ako. Kung ganun pala Jordan, hindi mo pala ako priority, sabi ko sa kanya. Ano bang meron dyan sa mga kabarkada mo na wala sa akin ha? Bakit? Kulang pa ba yung ginagawa ko para sa'yo? Tanong ko sa kanya. Hindi lang ikaw ang mundo ko. Hindi lang sa'yo iikot ang buhay ko, okay? Sabi niya sa akin. Kung mahal mo talaga ako Jordan, ako lang ang hahangarin mong makasama sa buhay. Ako lang ang kukumpleto sa buhay mo. Insist ko sa kanya. Ay nako, nasasayang lang ang oras ko sa'yo. Alis na nga ako. Aniya sabay talikod sa akin. Lalong nag-init ang ulo ko sa naging response niya. Sige, umalis ka. Pero aalis na rin ako. Banta ko sa kanya. Pero sa halip na pigilan ako ay lalo pa niya akong pinaalis. Magliwaliw ka rin tulad ko, walang pipigil sa'yo, sabi pa niya sa akin. Hindi na ako babalik dito Jordan, sabi ko sa kanya upang tingnan kung ano pa ang magiging reaksyon niya. Ngunit parang baliwala lang sa kanya na mawala ako sa buhay niya. Di sige gawin mo, basta hindi mo ako mapipigil na umalis ngayon. Diyan ka na nga, mauni na ako sa lakad ng barkada, yun pa ang sabi niya sa akin. Dahil doon ay hinayaan ko na lamang si Jordan na umalis. Pagkatapos noon ay mabilis ako nag-impake at umalis din sa bahay na yon. Doon ako tumira sa bahay ni Mama kung saan ay makakasama ko ang aking anak na si Jules. Ngunit habang naroon ako ay nadiskubre kong masalimuot pala ang naging buhay ng aking anak dahil muling bumalik si Mama sa dati niyang bisyo na droga. Dahil doon ay nagtalo kami hanggang sa palayasin kami ni Mama. Papadudot simula noon ay nagrebelde na ako sa nanay ko at hindi ko na siya dinalaw pa. Muli akong bumalik kay Jordan kahit na puno ng problema ang aming relasyon. Hindi nagtagal ay nagpasya akong magtrabaho sa Taiwan at naging maayos naman. Tinulungan ko rin si Jordan na makapunta at makapagtrabaho sa Taiwan. Oo, ako ang gumasto sa lahat ng kailangan niya para lang makaalis siya. At nang makaalis na nga siya papunta ng Taiwan ay walang mapaglagyan ng tuwa ang sarili ko. Pero ang hindi ko alam ay doon na pala magsisimula ang pagkawatak-watak ng relasyon namin ng partner ko. Papadudot dumating ang araw na bigla na lamang nanlamig sa akin si Jordan. Hanggang sa natuklasan ko na lamang ang dahilan ng kanyang panlalamig sa akin. Ayaw ko na.
Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Hindi na kasi kita mahal, diretsang sabi niya sa akin. Hindi kagad ako nakakibo dahil pinoproseso pa ng utak ko ang kanyang sinabi. At nang mag-sink in sa akin ang lahat ay nanlumo ako at tila ba nawalan ako ng lakas. Umaasa ako na magbabago ng desisyon si Jordan pero lalo niyang pinagdiinan na hiwalay na kami. Gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Kung itatanong mo naman kung bakit ay simple lang ang sagot ko. Pagod na ako. Sawa na ako sa relasyon natin. Hindi na kita kaya pang pakisamahan, sabi pa niya sa akin. Sa puntong yon ay nag-hysterical na ako. Bakit Jordan? Ano bang nagawa akong pagkakamali sa iyo? At sinasaktan mo ako ng ganito. Naging mabuting girlfriend naman ako sa iyo. Sinuportahan kita, tinulungan kitang makapunta at makapagtrabaho dito sa Taiwan. Sinunod ko ang mga layo mo. Ano pa bang kulang sa mga ginawa ko? Sige Jordan, sabihin mo sa akin. Sige, sabihin kong naging mabuti kang karelasyon. Pero Andy, iba na tong nararamdaman ko. Kahit ano na ang gawin mo hindi na kita makuha pang mahalin. Giit niya pa sa akin. May iba ka na bang mahal? Sino? Sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman ang totoo. Masasaktan ka lang lalo kapag sinabi ko pa sa iyo ang katotohanan. Naiiling na sagot ni Jordan sa akin. So may iba ka ngang mahal? Hindi kumibo si Jordan. Pero sa mga titig pa lamang niya sa akin ay alam kong oo ang kanyang sagot. Sa puntong yon ay napahagulhol na ako. Ngayong alam mo na ang totoo, siguro naman ay hihiwalayin mo na ako. Sabi pa niya sa akin. Hindi ko matatanggap. Jordan, mahirap tanggapin na magtatapos lang tayo sa ganito, sabi ko sa kanya. Wala akong magagawa kung ayaw mong tanggapin. Basta buo na ang desisyon ko makipaghiwalay sa iyo. Buo na noon ang kanyang desisyon, Papa Dudut. Pero dahil sa desperada akong makuha siyang muli ay ginawa ko ang lahat. Kinain ko ang pride ko. Nagmakaawa ako at lumuhod sa harapan niya at ipinakita ko sa kanya na siya lamang ang aking sinasamba at wala nang iba pa. Nakikiusap ako sa iyo Jordan, please lang. Wag, kung gusto mo heto luluhod pa ako sa iyo. Parang awa mo na Jordan. Handa kong gawin ang lahat ng sasabihin mo. Wag mo lang akong hiwalayan Jordan, please. Hysterical kong sabi sa kanya. Papa Dudut, ilang beses ako nagmakaawa noon kay Jordan na huwag niya akong iwanan pero binaliwala lang niya ako. Hinayaan lang niya akong masaktan. Kaya no choice ako kundi ang pakawalan na lamang siya kahit na mahirap. Samantala makalipas nga ang ilang linggo, isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Andy, gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo. Yun ang sabi sa akin ni Jordan nang muling mag-cruise ang landas naming dalawa. Pero noong time na yon ay totally nakapag-move on ako sa kanya. Pinagsisisihan ko na yung mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Pagpapatuloy pa niya. Nagsisisi ka? Mabuti naman kung ganun. Sarkastikong sabi sa kanya. Nang mapansin niyang tila wala na siyang epekto sa akin ay sinabi niya ang kanyang tunay na pakay. Gusto ko sanang makipagbalikan sa iyo. Ang kapal din ang mukha mo, no? Pagkatapos mo kong iwan, pagkatapos mo kong masaktan, tapos makikipagbalikan ka sa akin na parang wala lang nangyari. Wika ko sa kanya habang napapailing. Makapal na kung makapal, Andy. Pero gusto ko pa rin na malaman mo na mahal pa rin kita. Giit niya sa akin. Ang problema hindi na kita mahal. Yun bali ang sampal ko sa kanya ng katotohanan. Hindi ako naniniwala, alam ko na mahal mo pa rin ako. Pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili sa akin. Simula nung iwanan mo ako, na-realize ko na hindi naman talaga ako ang minahal mo. Ginamit mo lang ako para makasunod ka dito at masunod yung gusto mo. Ginamit mo lang ako para makapunta ka dito sa Taiwan. Pinagsamantalahan mo lang ang kabaitan at katangahan ko sa iyo. Pahayag ko. Ngayon, kaya mo lang gustong bumalik sa akin kasi nalaman mo na yung pinalit mo sa aking babae may asawa at anak na doon sa Pilipinas. Kaya heto ka, balak mo na naman akong gawing panakipbutas. Jordan, hindi mo na ako maloloko pa. Tapos na ang kahibangan ko sa iyo. Wala na akong pagmamahal sa iyo. Kaya pwede ba tantanan mo na ako? Diin ko pa sa kanya.
Andy, please naman. Huwag mo naman gawin sa akin to. Pakiusap pa niya sa akin. Ngayon ikaw naman ang nasasaktan dyan. Ganyan din yung naramdaman ko noon. Pero ano? Tinalikuran mo lang ako. Ilang beses ako nagmakaawa noon sa'yo. Pero ano? Pinansin mo ba ako? Pinahiya mo lang ako sa maraming tao. Nakakarma ka lang, Jordan. Nakakarma ka lang sa mga ginawa mong pananakit sa akin. Tahasang sinabi ko yon sa kanya. Kung gusto mo iluluhod pa ako niyan. Luluhod na ako. Kung hindi ka pa masaya, sabihin mo lang sa akin kung ano pa ang gusto mong gawin ko. Gagawin ko. Agad ko naman yung dinugtungan. Ang gusto ko, pues tigilan mo na ako. Lumayo ka na sa akin, demand ko sa kanya. Papadudot nung una ay aaminin kong nahihirapan din akong kalimutan si Jordan. Buti na lamang dahil noong mga panahong yon ay may nakilala naman akong isang lalaki na di hamak na better kesa kay Jordan. Siya si Alfie, mabait, masipag, maalaga, mapagmahal. Hindi man kasing gwapo ni Jordan pero responsable siyang tao. At ramdam kong ako talaga ang top priority niya. Kaya dahil sa tulong ni Alfie ay unti-unting nawala ang lahat ng masasakit at mapapait na alaala. Hindi nagtagal ay nagtapat ng pag-ibig si Alfie sa akin na siya ko namang tinanggap. Ngayon ay masaya na kaming namumuhay ni Alfie dito sa Taiwan. Magkakaanak na rin kami. Papadudot na kay Alfie na lahat ng hinahanap ko sa isang asawa at naniniwala ko na siya talaga ang lalaking nakalaan para sa akin. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana po ay mabasa ninyo ito at mapiling i-upload sa inyong YouTube. Muling maraming salamat sa inyo at sa bumubuo ng inyong programa. Lubos na gumagalang, Andy. Maraming salamat kay Andy sa kwentong ibinahagi mo sa amin sa Papa Dudut YouTube channel. Tama lamang ang ginawa mong desisyon. Nahiwalayan si Jordan dahil halata sa kanya na hindi pa siya emotionally prepared na pumasok sa isang relasyon. Madaling magbago ang kanyang isip pagdating sa pag-ibig. Dala siguro din ang pagiging kabataan niya. Hindi ka rin magiging masaya sakali mang bigyan mo siya ng second chance. Magbibigay lamang siya sa iyo ng sakit ng ulo at labis na pangamba. Kaya kung gusto mong maging healthy ang inyong isipan, umiwas sa mga lalaking katulad ni Jordan at hindi mo deserve na magkaroon ng emotional damage dahil lamang sa maling pagpili ng mamahalin. Samantala'y nalulungkot kami na malaman na naging biktima ka pala ng pang-aabuso mula sa iyong unang kinakasamang si Ramin. Pero bilib kami sa iyo kasi pinaglaban mo pa rin ang tama. Hindi ka sumuko sa mga pagsubok na pinagdaanan mo. Ngayong nakatapos ka na ng pag-aaral, may magandang trabaho at may bagong pag-ibig sa katauhan ni Alfie, ay binabati ka namin ng congratulations. Patuloy nawa ang pagbibigay sa iyo ng blessings ng ating poong may kapal. Naway sana'y matagpuan mo pa ang mas masayang buhay kasama ng bago mong kinakasama at ng iyong anak. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para kayo po ay makapakinig ng horror stories araw-araw. At syempre ang Gian Gianna Vlogs, ang aming pong weekly family vlogs. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories,
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.